So ito, quick video lang. Kung mapapansin nyo, wala tayong virtual background ngayon kasi earlier this morning, nalaman ko na kaya pala naka-leave yung boss namin kasi kagabi, nabugbog pala siya ng dalawang lalaki. As in, dalawang lalaki. And ang mas nakaka-alarm pa dito is nabugbog siya malapit lang sa office namin. As in, walking distance lang talaga. So, ginagawa ko tong video na to for awareness, para mag-ingat kayo palagi. Kasi yung boss namin, kaya naman niya i-defend yung sarili niya eh. Pero kung iisipin mo, bakit kasi dalawang lalaki? Eh, apat na lalaki yung binayaran ko eh. Kaya mag-ingat-ingat kayo ha. Dami na talagang scammers ngayon. Last money ko na yun. Kapag nagmi-meeting kayo kasama yung boss mo, tapos pinag-uusapan nyo yung mga future projects, yan ay yung opportunity para malaman mo kung kailan magandang mag-resign. So let's say sa 5th month, may naka-assign sa'yo na major project. Dapat sa 4th month, mag-file ka ng resignation para magulo lahat ng plano biglang masisira yung mga plano. Siyempre yung boss mo, maguguluhan din siya, magugulo yung isip niya, and magiging desperate siya. So, offeran ka na lang niya na mas malaking sahod para hindi na masira yung plano, para hindi ka na mag-resign. And ang maganda ron, pag natuluyan ka mag-resign, at least, di ba, naiwasan mo yung major project. Napapansin mo, yung mga high priority task, yung mga urgent na task, nagdadatingan lang pag malapit na yung uwian. Pero pag malayo pa yung uwian, puro mga low priority yung mga dumadating. At ang nakakaloko pa dyan, pag in-overtime mo, yung high priority task na yan, yung requestor, yung nag-request ng trabaho na yan, dadaanan ka pa sa area mo, kakamustahin ka, tapos ngingitian ka habang nagpapaalam siya na mauna na siyang umuwi. Habang andyan ka, nag-overtime dahil doon sa pinapagawa niyang trabaho. Kasi ang totoo niyan, hindi naman talaga high priority yan. Ang gusto kasi ng requestor, pagpasok niya kinabukasan, tapos na yung trabaho. O kaya naman baka nagbabalak kasi siyang mag-leave. O kaya naman baka gusto ka lang din niyang asarin. O ito, second hand story. Pero true story to So, merong isang empleyado. Nagchat-chat siya sa office gamit yung PC niya. And sa PC niya, meron siyang app na pang-chat. Ang tawag doon, Yahoo Messenger. Hindi ko alam kung familiar kayo doon. Pero, pang-chat dati yon sa PC. Wala na yun ngayon eh. And that time, bawal yun sa office. So, syempre, dahil bawal yun, nakita niya, papalapit na sa kanya yung boss niya kasi may itatanong. So, i-close niya na dapat yung Yahoo Messenger. Ang kaso, habang kino-close niya, naghang yung PC niya, as in hindi na kinaya, not responding na. So click siya ng click ng close, ayaw talagang ma-close. Hanggang dumating na yung boss niya. So syempre, napahiya siya, namulan na lang siya, and nag-sorry na lang siya. Hindi ako yun So alam naman na natin kung anong lesson na makukuha natin dyan, di ba? Kapag nasa office ka, gumawa ka ng kalokohan. Pero siguraduhin mo naman na high specs yung PC mo para mabilis itago yung ebidensya. Nakakaingit din yung mga estudyante, no? Kasi meron silang 10 months na papasok sila. And after that, meron silang 2 months na bakasyon. Pero ang maganda dyan, pwede mo din gawin yun kahit may trabaho ka. Basta papasok ka lang from March to December. And pagdating ng December, mag-file ka na agad ng resignation. Para sa January, wala ka ng trabaho. And most probably, nakuha mo na din yung Christmas bonus mo. So, enjoyin mo lang lahat ng pera mo. And by February 15, most probably, ubos na lahat ng pera mo. Kasi inubos mo na noong February 14. Kaya kailangan mo na maghanap ng trabaho. And by March, may trabaho ka na ulit. Ulitin mo na lang yung proseso. Ang tunay na manager, nakikita niya yung strengths mo at ginagawa niya yung dahilan para maging candidate ka for promotion. Ang fake na manager, ang nakikita niya yung weaknesses mo and ginagawa niya yung dahilan para i-hold back yung promotion mo. Nakikita din naman ng tunay na manager yung weaknesses mo, pero binibigyan ka niya ng trainings para ma-eliminate mo yung weaknesses mo para maging mas promotion worthy ka. Nakikita din naman ng fake manager yung strengths mo, pero ginagamit niya yung dahilan para hindi ka ma-promote. Kasi pag na-promote ka, sino pang gagawa ng trabaho mo? Siya? Asa?
May boss ako dati, kapag nagagalit siya, hindi niya talaga makontrol yung sarili niya. Nagdadabog talaga siya. Tapos, nilalakasan niya yung pagsara ng cabinet niya sa cubicle niya. So, dinig na dinig ng buong department. So, it doesn't matter kung staff ka, kahit anong rank mo, kahit boss ka, gagawin niya sa iyo, dadabugan ka niya. So, until, may nagreklamo sa kanya, pina-HR siya. So, ayun, natanggal yung cabinet niya.